Magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi, o anong oras man ito napanood ang video ito. Welcome to my YouTube channel, Matuto Dapat, sapagkat ang kaalaman ay isang magandang kayamanan. Sa oras na ito ay ating pag-aralan ang break-even analysis. Okay, ito yung ating mga definition of terms na kailangan nating maintindihan. Break-even analysis is used to determine how much sales volume a business needs just to cover cost, below which business would be unprofitable and above which it would be profitable. So, ibig sabihin, ito lang yung sales na pwedeng magbayad doon sa cost, no? So, kapag kulang yung sales na to, ibig sabihin, pwedeng lugi na, no? Kasi mas mataas na yung cost. Cost function, C of X, is the total cost of producing X units of a product, while the revenue function, R of X, gives the total revenue obtained from selling X units of the product. Ito yung ating mga formula. The cost function, C of X equals Vx plus F, o the variable cost times the unit, okay, plus the fixed cost. Revenue function, R of X equals P times X. Profit function, the P of X is equal to R of X, o the revenue minus the C of X, or the cost. Okay, kapag, gaya na sinabi ko, kapag ang revenue ay mas mataas sa cost, so nagkaroon ng profit. Pero kapag ang cost ay ang mataas sa revenue, di ibig sabihin, nagkaroon ng losses. So, ang F natin ay fixed cost, ang P ay selling price, ang V is variable cost, ang X number of units sold. So, if the selling price depends on the quantity demanded, write P equals D of X. Ang ating R of X is equal to X times D of X. Okay, ito po yung ating break-even analysis graph, na kung saan ang ating pong x-axis, ito yung quantity sold, mga naibenta po na units. Ang ating y-axis, ito yung cost or revenue, na itong horizontal line, above, itong nakalagay above sa 2,000, yun yung fixed cost natin. Ibig sabihin, kagaya ng ang fixed cost, kagaya ng renta, kagaya ng halimbawa electric bill na naka-fix lang siya, okay? Yung salary, yun po yung mga fixed cost natin. Tapos, mayroon tayong total cost. Kasi aside from fixed cost, mayroon tayong tinatawag na variable cost. Variable cost, ito yung cost of producing a units. No? Ibig sabihin, pag-produce nun, may mga raw materials na gagamitin. So, habang dumadami yung units na ipoproduce, tataas yung cost doon. So, nagbabago yon, depende kung gaano karami yung units na gagawin natin. Pero yung fixed cost, kaya nga from the word fixed, ibig sabihin, maintain na po yun. Halimbawa, yung salary mo, monthly salary ng mga tao mo, so, halimbawa, 100,000. So, naka-fix na po yun. Pero yung variable cost, yun po yung nagkaroon ng changes kasi depende sa daming units na inyong ipoproduce. Kaya i-total nyon, pagsamahin natin yung variable cost at saka yung fixed cost, yun po yung total cost. Now, ito namang above line is the total sales. Okay? Kikita po natin na dyan, kapag mas mataas ang sales kaysa cost, nagkaroon po siya ng profit. Pero dito sa baba, kapag ang cost ay mataas sa sales, nagkaroon ng loss. Okay? Now, at the intersection between the total sales and the total cost, ang tinatawag nating break-even point. Okay? So, yung break-even point na yon, yun po yung mag-determine, no? Yun po yung pinakamahalaga na maintindihan natin para alam natin kung gaano karami ang ipoproduce na units at gaano karami ang dapat maibenta para mas magkaroon tayo ng income. So, makita po natin dito sa x-axis natin, mayroong margin of safety. Ibig sabihin, above this line ng break-even natin, yung ating break-even quantity, pag more than that ang naibenta natin, na isold natin, ibig sabihin, may kita na tayo doon. Pero pag less than doon, medyo lugi na. So yan, nakikita po natin dito sa y-axis margin of safety natin. Ibig sabihin, at this point na to,
yung revenue kapag lumampas na dyan ay yun nga may kita na po tayo. But less than that, sa ating graph, sa ating itong square na to, losses natin, ayan, doon talaga medyo sablay na tayo, no? Kapag mataas yung cost sa ating revenue. Pero ang target, kapag nagkaroon tayo ng business, dapat mas mataas si revenue kaysa cost. Okay? So, another formula, ang break-even point equals C of X equals R of X. So, pwede pong, kapag given naman yung ating fixed cost, tapos ating price at ating variable cost, pwede na po natin kukunin kaagad yung ating break-even quantity or the X. Okay? Na example 1. Yan, example 1 tayo. The manufacturer of kitchen equipment claims that the total cost of producing X units of equipment can be described by the function C of X equals 150 plus 2X in 1,000 pesos. Tanong. Letter A, what is the fixed cost? Letter B, what is the cost of producing 250 units? Then graph the cost function. Okay? So, ito yung given natin, ang ating cost function is 150 plus 2x. So, from the formula, C of x equals Vx plus F, or the variable cost times the unit, plus the fixed cost. So, makita natin na doon ay 150. No, yun yung nakahiwalay na variable. Pero, alam natin, in 1,000 pesos, so multiply natin ng 1,000, kaya 150,000 pesos. Yun yung ating fixed cost. Ibig sabihin, monthly, yun na po yung cost niya. Tapos, variable cost natin ay 2. No? So, kapag mayroon tayong 250 units, so multiply po natin sa 2. Ayan. Kaya, naging 200, ang given natin sa letter B ay 250 units. No? So, 2x plus 50. So, 2 times 250. Ibig sabihin, dahil 250 po yung gagawin nating quantity o units, so yung variable cost, so times 250. So, kaya 500 plus 150, mayroon tayo C of X 650. Tapos, in 1,000 to, so times 1,000, and that is 650,000. Okay, that was the cost of producing 250 units of equipment. Kapag i-graph natin, okay, let's say 250 tapos 650 po yung ating point, no? Yung ating Y. Okay, so mag-start po tayo sa 150 since yung fixed cost natin ay 150. Okay, yun po yung line natin. Ayan, the cost function C of X equals 2X plus 150. So, yung pinaka-lower natin na price is 150. Kasi 150 po yung fixed cost natin. Tapos, at any point, so, kumuha tayo ng isang point para makakuha po tayo ng ating graph. Example 2. A design supplies manufacturer cost and revenue function are given by C of X equals 32X plus 70,000 and R of X equals 52X respectively. Find the manufacturer's break-even point. Graph the two functions in the same coordinate axis. So, ang given natin, the cost function, 32x plus 70,000. So, dito, makita po natin sa variable cost, sa atin pong cost function, yung variable cost natin ay 32, while the fixed cost ay 70,000. Sa R of X naman natin, 52x, so yung 52 dyan is yung price, no, ng pag-sold ng product. Okay? So, nahanap natin is the break-even point. Okay? So, R of X equals C of X. So, dapat equals si revenue function and the cost function. So, 52x equals 32x plus 70,000. So, yan. Nilipat po natin si 32x doon sa kabila. Tinatranspose natin, no? Para makombine po natin yung parehang x. 52x minus 32x equals 70,000. Ang 52x minus 32x is 20x equals 70,000. Then divide 20 both sides para makuha natin yung ating x. So 3,500, no? So yun po yung break-even quantity natin, the 3,500 units. Okay?
So another solution to find the yung ating cost, no, the break-even cost. So yung 3,500 lagay po natin doon sa X natin, substitute natin. So 32 times 3,500 is 112,000 plus 70,000. So ang total ng cost natin ay 182,000. So ibig sabihin, ito yung break-even cost, 182,000. So ibig sabihin, yun yung atin pong pinaka mababa, yung cost at saka yung revenue nag-i-equal. So kapag 3,500 yung atin pong naibenta, yun yung cost na produce mo, 182,000. Wala ka pong lugi nun. Pero kapag less than 3,500, so halimbawa 3,499, so may lugi na tayo nun kasi mas mababa na yon. Pero kung more than that, more than 3,500 ang naproduce nating units, ibig sabihin may tubo na tayo doon, no? So if ikaw ang business owner, ang pupukusan mo ngayon, dapat alamin mo kung gaano karami ba ang product na maibenta para sapat lang na mabayaran yung iyong gasto. Okay? So, kapag lumampas doon sa expected sales mo, di may kita ka na. Pero pag bumaba, ba, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng mga interruptions na walang pasok, di ba? So, yung customer mo, kunti lang. So, pwedeng nagkaroon ng reduction of sales. Pero dapat may tatargetin ka. Kaya kapag nag-pricing ka, ang isa sa pupukusan mo is gaano ba kataas yung price na maibenta yung products na hindi ka naman malulugi. No? Kasi wala namang nagtayo ng business na para malugi. Okay? So, ito yung break-even point natin. 3,500, 182,000. Okay. So, kapag i-graph natin yung ating dalawang function, okay, yung ating fixed cost, gaya na sinabi natin, ay 70,000. Yun yung pinaka maintaining cost mo, no? Wala ka pang product na gagawin, mayroon ka ng 70,000, di ba? Alam ba, kung nagre-rent ka ng space, hindi ka pa nag-produce pero magbabayad ka na ng rent no? May gastos ka na agad. Tapos, magagawa ka na, so mag-start ka na ng additional cost, okay? So, number of units sold, yun yung ating X, tapos cost and revenue po yung ating Y, no? Alam natin na yung ating break-even point ay 3,500, tapos yung ating namang Y natin, yung ating quantity, ay yung ating cost ay 182,000. Kaya ang cost function, ang ating revenue function, mag-start ng 0. Siyempre, kapag wala ka pang sales, wala ka pang income. No? So, 0, mag-start siya sa origin natin, sa graph natin, starting at 0. No? Wala ka pang sales. Pero habang nagbenta ka ng isa, dalawa, tatlo, pataas na po yung ating revenue function. Okay, gaya na sinabi natin kanina, yung atin pong cost, mag-start siya ng 70,000 kasi ganoon talaga, may fixed cost ka nang dapat babayaran. Okay? So, pero gaya na sinabi natin, habang dumadami yung pinoproduce nating products, dumadami din yung ating cost. Okay? So, yun po, yung atin pong dalawang line, no? So, yung intersection, yun yung tinatawag nating break-even natin. So, yun yung 3,500, 182,000. Okay? So, kapag mababa sa 3,500 ang naibenta natin, lugi na. Pero kapag more than 3,500, pwedeng tataas na yung ating revenue. Magkaroon na tayo ng revenue. No? So, yun po yung ating break-even analysis. Okay, you have practice 1. Yan. So, try to practice, tapos comment na lang kung ano ang magiging sagot po ninyo, no? Or siguro sa sarili nyo na lang, no? Tapos reviewin nyo na lang kung yun po ba ay tama. Okay, yan. Another activity na pwede natin gawin. Yan. So, a car rental company rents a car for 1,500 pesos a day plus 10 pesos per kilometer. No? So, mga ganon. So, yung mga nagpa-car rental dyan. Tapos, a gardener sells his herbal plants at 165 pesos per pack, selling all that he harvests
his fixed cost is 5,219 and the variable cost is 11.50 pesos per pack. So may mga tanong po na kailangan po nating sagutan. Ayan. So maraming salamat sa panonood. I hope you learn in this video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe to my YouTube channel. So, maraming salamat and God bless you all.